Paano pumasok sa kaharian ng langit? Anong uri ng tao ang makapapasok sa kaharian ng langit? Akala ng maraming tao na sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon at kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, sila ay naligtas na sa pamamagitan ng biyaya. Akala nila na sa pamamagitan ng pagsisikap para sa Panginoon, sa pamamagitan ng pagsasakripisyo at paggugol ng kanilang mga sarili, na bagamat hindi pa sila nakalaya sa mga gapos ng pagkakasala, sila'y tatangayin paakyat sa kaharian ng langit sa pagdating ng Panginoon. Ngunit iyon ba talaga ang mangyayari? Sinasabi ng Diyos, kayo nga'y magpakabanal, sapagkat ako'y banal, Levitiko Kapitulo 11 versikulo 45. Ang Diyos ay makatuwiran at banal, kung gayon ay paano niya papapasukin ang mga taong palaging nagkakasala sa kanyang kaharian? Anong uri ng tao ang talagang makapapasok sa kaharian ng langit? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. At ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakailanman, ang anak ang nananahan magpakailanman, Juan Kapitulo 8 versikulo 34 hanggang 35. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang manggagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo'y nagsaygawa kami ng maraming gawang kamangha-mangha. At kung magkagayo'y ipahahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nanggakilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan, Mateo Kapitulo 7 versikulo 21 hanggang 23. Sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos, magpakabanal nga kayo at kayo'y maging mga banal, sapagkat ako'y banal, Levitiko Kapitulo 11 versikulo 44. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magsipanumbalik, at maging tulad sa maliliit na bata, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit, Mateo Kapitulo 18 versikulo 3. Ang mga ito'y ang hindi nanggahawa sa mga babae, sapagkat sila'y mga malilinas. At ang mga ito'y ang nagsisisunod sa kordero saan man siya pamaroon. Ang mga ito'y ang binili sa gitna ng mga tao, na maging mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero, Pahayag Kapitulo 14 versikulo 4. Mapapalad ang mga gumagawa ng kanyang mga utos, upang sila'y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay, at makapasok sa bayan sa pamamagitan ng mga pintuan, Pahayag Kapitulo 22 versikulo 14. Kailangan mong malaman kung anong uri ng mga tao ang aking nais. Yaong mga hindi dalisay ay hindi pinapayagang makapasok sa kaharian, yaong mga hindi dalisay ay hindi pinahihintulutang dungisan ang banal na lupain. Bagamat maaaring marami kang nagawang gawain, at gumawa ka sa loob ng maraming taon, sa huli kong kalunos-lunos pa rin ang iyong karumihan, hindi ka tanggap-tanggap sa batas ng langit na nais mong pumasok sa aking kaharian. Mula sa pundasyon ng mundo hanggang ngayon, hindi ako kailanman nakapag-alok ng madaling daan patungo sa aking kaharian para sa mga humihingi ng pabor sa akin. Ito ay isang panuntunan sa langit, at walang sino mang makasusuway rito. Kailangan mong hangarin ang buhay. Ngayon, yaong mga gagawing perpekto ay kauri ni Pedro, sila yaong mga naghahangad ng mga pagbabago sa kanilang sariling disposisyon, at handang magpatotoo sa Diyos at gampanan ang kanilang tungkulin bilang nilalang ng Diyos. Ang ganitong mga tao lamang ang gagawing perpekto. Kung umaasa ka lang sa mga gantimpala, at hindi mo hinahangad na baguhin ang iyong sariling disposisyon sa buhay, lahat ng iyong pagsisikap ay mawawalan ng saysay, at ito ay isang katotohanang hindi mababago. Ang tagumpay o kabiguan ay depende sa landas na tinatahak ng tao. Ang alam mo lang ay bababa si Jesus sa mga huling araw, ngunit paano ba talaga siya bababa? Ang isang makasalanang tulad mo, nakatutubos pa lang, at hindi pa nabago, o nagawang perpekto ng Diyos, makakaayon ka ba ng puso ng Diyos? Para sa iyo, na ang dating ikaw pa rin, totoo na ikaw ay iniligtas ni Jesus, at na ikaw ay hindi itinuturing na isang makasalanan dahil sa pagliligtas ng Diyos,
ngunit hindi ito nagpapatunay na ikaw ay hindi makasalanan, at hindi marumi. Paano ka magiging banal kung hindi ka pa nababago? Sa iyong kalooban, puno ka ng karumihan, sakam ka at masama, ngunit ninanais mo pa ring bumaba na kasama ni Jesus, hindi ka ganoon kaswerte. Nalaktawan mo ang isang hakbang sa iyong pananalig sa Diyos, natubos ka pa lang, ngunit hindi pa nabago. Para maging kayon ka ng puso ng Diyos, kailangang ang Diyos mismo ang gumawa ng gawain ng pagbabago at paglilinis sa iyo. Kung ikaw ay tinubos lamang, wala kang kakayahang magtamo ng kabanalan. Dahil dito hindi ka magiging karapat-dapat na makibahagi sa magagandang biyaya ng Diyos, dahil nalaktawan mo ang isang hakbang sa gawain ng Diyos na pamamahala sa tao, na isang mahalagang hakbang sa pagbabago at pagperpekto. Kaya ikaw, na isang makasalanang katutubos pa lang, ay walang kakayahang direktang manahin ang pamana ng Diyos. Tungkol sa mga pangalan at sa pagkakakilanlan. Ang laman ng tao ay kay Satanas, ito ay puno ng mga masuwayang disposisyon, nakakahiya ang karumihan nito, at ito ay isang bagay na hindi malinis. Masyadong nag-iimbot ang mga tao sa kasiyahan ng laman at napakaraming pagpapamalas ng laman. Ito ang dahilan kaya kinasusuklaman ng Diyos ang laman ng tao sa isang partikular na antas. Kapag itinakwil ng mga tao ang marumi, at tiwaling mga bagay ni Satanas, nakakamit nila ang pagliligtas ng Diyos. Ngunit kung hindi pa rin nila inaalis sa kanilang sarili ang karumihan at katiwalian, nabubuhay pa rin sila sa ilalim ng sakop ni Satanas. Ang pakikipagsabuatan, panlilinlang, at kabuktutan ng mga tao ay pawang mga bagay ni Satanas. Ang pagliligtas sa iyo ng Diyos ay upang palayain ka mula sa mga bagay na ito ni Satanas. Ang gawain ng Diyos ay hindi maaaring magkamali, lahat ng ito ay ginagawa upang iligtas ang mga tao mula sa kadiliman. Kung naniwala ka na hanggang sa isang partikular na antas at magagawa mong alisin sa iyong sarili ang katiwalian ng laman, at hindi na nababalot ng katiwaliang ito, hindi ba naligtas ka na? Kung nabubuhay ka sa ilalim ng sakop ni Satanas wala kang kakayahang maipamalas ang Diyos, ikaw ay marumi, at hindi mo matatanggap ang pamana ng Diyos. Kapag nalinis at nagawa ka ng perpekto, ikaw ay magiging banal, magiging isa kang normal na tao, at pagpapalain ka ng Diyos at magiging kalugod-lugod ka sa Kanya. Sinasabi ng mga tao na ang Diyos ay isang matuwid na Diyos, at hanggat sinusunod siya ng tao hanggang sa katapos-tapusan, tiyak na magiging patas siya tungo sa tao, sapagkat siya ang pinakamatuwid. Kung sinusunod siya ng tao hanggang sa katapos-tapusan, kaya ba niyang isantabi ang tao? Ako ay patas sa lahat ng tao, at hinahatulan ang lahat ng tao ayon sa aking matuwid na disposisyon, gayunman mayroong akmang mga kondisyon sa mga kinakailangan ko sa tao, at yaong aking kailangan ay dapat na matupad ng lahat ng tao, maging sino man sila. Wala akong pakialam kung ano ang mga kwalifikasyon mo, o kung gaano katagal mo na silang taglay. Ang pinahahalagahan ko lamang ay kung lumalakad ka sa aking daan, at kung umiibig ka at nauuhaw para sa katotohanan o hindi. Kung ikaw ay kulang sa katotohanan, at sa halip nagdadala ng kahihiyan sa aking pangalan, at hindi kumikilos ayon sa aking daan, sumusunod lamang ng walang pakialam o malasakit, kung gayon sa sandaling iyon ay pababagsakin kita at parurusahan dahil sa iyong kasamaan, at ano nga ang masasabi mo sa panahong iyon? Masasabi mo bang ang Diyos ay hindi matuwid? Ngayon, kung nakasunod ka sa mga salita na aking binitiwan, kung gayon ikaw ang uri ng taong aking sinasang-ayunan. Sinasabi mo na ikaw ay laging nagdurusa habang sumusunod sa Diyos, na nakasunod ka sa Kanya sa anumang kalagayan, at naibahagi sa Kanya ang mga pagkakataong mabubuti at ang masasama, ngunit hindi mo na isabuhay ang mga salitang winika ng Diyos. Ninanais mo lamang na magparot-par ito para sa Diyos at gugulin ang sarili para sa Diyos bawat araw, at kailanman ay hindi naisip na isabuhay ang isang buhay na makabuluhan. Sinasabi mo rin, sa anumang katayuan, naniniwala ako na ang Diyos ay matuwid, nagdusa ako para sa Kanya, gumawa para sa Kanya, at inilaan ang aking sarili sa Kanya, at masigasig akong nakagawa kahit hindi tumatanggap ng anumang pagkilala. Tiyak na aalalahanan niya ako. Totoo na ang Diyos ay matuwid,
Gayunman ang katwirang ito ay walang bahid ng anumang karumihan, wala itong taglay na kalooban ng tao, at hindi nabahira ng laman, o ng pantaong pag-uugnayan. Ang lahat ng mapanghimagsik at lumalaban, ang lahat ng hindi nakaayon sa kanyang daan, ay parurusahan. Walang pinatatawad, at walang aitet ira. May ilang tao na nagsasabi, ngayon ay gumagawa ako para sa iyo. Kapag dumating ang katapusan, maaari mo ba akong bigyan ng munting pagpapala? Kaya tinatanong kita, nakatupad ka ba sa aking mga salita? Ang pagkamatuwid na iyong sinasalita ay nakasalig sa isang pag-uugnayan. Iniisip mo lamang na ako ay matuwid at hindi nagtatangi sa lahat ng tao, at ang lahat ng yaong sumusunod sa akin hanggang sa katapos-tapusan ay siguradong maliligtas at makakamtan ang aking mga pagpapala. Mayroong panloob na kahulugan ang aking mga salita na, lahat niyaong sumusunod sa akin hanggang sa katapos-tapusan ay tiyak na maliligtas, lahat niyaong sumusunod sa akin hanggang sa katapos-tapusan ay silang mga lubos kong makakamtan, sila yaong, pagkatapos kong malupig, ay hinahanap ang katotohanan at ginagawang perpekto. Anong mga kalagayan ang iyong natamo? Ang nakamit mo lamang ay pagsunod sa akin hanggang sa katapos-tapusan, ngunit bukod doon ay ano pa? Ikaw ba ay nakatugon sa aking mga salita? Natupad mo ang isa sa aking 5 kailangan, gayunman ay wala kang hangarin na tuparin ang natitirang 4. Natagpuan mo ang pinakasimple, pinakamadaling landas, at pinagsikapan ito ng may saloobin na umaasa lamang na maging mapalad. Sa gayong tao na katulad mo ang aking matuwid na disposisyon ay isa ng pagkastigo at paghatol, ito ay isa ng matuwid na pagganti, at ito ay ang matuwid na kaparusahan sa lahat ng masasamang tao, lahat niyaong hindi lumalakad sa aking daan ay tiyak na parurusahan, kahit na sila ay sumunod hanggang sa katapos-tapusan. Ito ang pagkamatuwid ng Diyos. Ang mga karanasan ni Pedro, ang kanyang kaalaman sa pagkastigo at paghatol. Maipalalagay ninyo marahil, bilang isang tagasunod sa maraming taon, na masipag na kayong gumawa anuman ang mangyari, at dapat kayong pagkalooban ng isang mangkok ng kanin sa sambahayan ng Diyos bilang tagapaglingkod. Sasabihin ko na ang karamihan sa inyo ay nag-iisip sa ganitong paraan, dahil lagi na lamang ninyong sinusunod ang prinsipyo ng kung paano sasamantalahin ang mga bagay at hindi mapagsasamantalahan. Kaya't sinasabi ko sa inyo ngayon ng may lubos na pagkaseryoso, wala akong pakialam kung gaano man kapuri-puri ang iyong kasipagan, kung gaano man kahanga-hanga ang iyong mga kakayahan, kung gaano mo man kahigpit akong sinusunod, kung gaano ka man kabantag, o kung gaano mo man pinabuti ang iyong pag-uugali. Hanggat hindi mo natutugunan ang aking mga hinihingi, hindi mo kailanman makakamit ang aking papuri. Iwaksi mo na sa lalong madaling panahon ang lahat ng iyong kaisipan at mga pagtataya at simulang seryosohin ang aking mga hinihingi, kung hindi, gagawin kong abo ang lahat ng tao nang sa gayon ay mawakasan na ang aking gawain at, sa pinakamalala ay ipawalang saysay ang aking mga taon ng paggawa at pagdurusa, sapagkat hindi ko madadala ang aking mga kaaway at yaong mga tao na umaalingasaw sa kasamaan at may anyo ni Satanas sa aking kaharian o dalhin sila sa susunod na kapanahunan. Ang mga paglabag ay magdadala sa tao sa impyerno. Ang tanging daan papasok sa kaharian ng langit. Pinatawad lamang ng gawain ng pagtubos ng Panginoong Hesus ang mga kasalanan ng tao, ngunit hindi nito nilutes ang mga tiwaling disposisyon ng sangkatauhan. Nakatanim pa rin ng malalim ang makasalanang kalikasan ng sangkatauhan, at bagamat palagi tayong nananalangin at nangungumpisal sa Panginoon, at nagsisikap sa paglilingkod sa Panginoon, hindi natin magawang itakwil ang mga tanikala ng kasalanan, at hindi natin magawang maging malinis at pumasok sa kaharian ng langit. Kaya, sa pagbabalik ng Panginoon sa mga huling araw, maghahayag siya ng mga katotohanan at gagampanan ang gawain ng paghatol na magsisimula sa bahay ng Diyos upang ganap na lutesin ang makasalanang kalikasan at tiwaling disposisyon ng sangkatauhan, upang maitakwil ng mga tao ang kasalanan at maging malinis. Malinaw na ang pagtanggap at pagdanas sa paghatol at pagkastigo ng mga salita ng Diyos ang natatanging landas tungo sa ganap na kaligtasan at sa kaharian ng langit. Mga talata ng Biblia para sanggunian. Na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon,
Unang Pedro Kapitulo 1 Versikulo 5. Hindi ko idinadalanggan na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama, pakabanalan mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan, at dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay mangagpakabanaw sa katotohanan. Juan Kapitulo 17 Versikulo 15, 17, 19. Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, ngunit ngayon ay hindi ninyo mangatitiis. Gayunmay kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitin, at kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Juan Kapitulo 16 Versikulo 12 hanggang 13. At kung ang sinumang tao'y nakikinig sa aking mga pananalita, at hindi ingatan, ay hindi ko siya hinahatulan, sapagkat hindi ako naparito upang humatol sa sanlibutan, kundi upang iligtas ang sanlibutan. Siya na nagtatakwil sa akin, at hindi tumatanggap sa aking mga salita, ay mayroong isang hahatol sa kanya, ang salitang aking sinalita, ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Juan Kapitulo 12 Versikulo 47 hanggang 48. Sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. Unang Pedro Kapitulo 4 Versikulo 17. Ang liko, ay hayaang magpakaliko pa, at ang marumi, ay hayaang magpakarumi pa, at ang matuwid, ay hayaang magpakatuwid pa, at ang banal, ay hayaang magpakabanal pa. Narito, ako'y madaling pumaparito, at ang aking gantimpala ay nasa akin, upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Pahayag Kapitulo 22 Versikulo 11 hanggang 12. Bagamat maraming gawaing ginawa si Jesus sa tao, kinumplito lamang niya ang pagtubo sa buong sangkatauhan at naging handog dahil sa kasalanan ng tao. Hindi niya inalis ang lahat ng tiwaling disposisyon ng tao. Ang lubos na pagliligtas sa tao mula sa impluwensya ni Satanas ay hindi lamang kinailangan ni Jesus na maging handog dahil sa kasalanan at pasanin ang mga kasalanan ng tao, kundi kinailangan din ng Diyos na gumawa ng mas malaki pang gawain upang ganap na alisin sa tao ang kanyang makasatanas na tiwaling disposisyon. Kaya nga, ngayong napatawad na ang tao sa kanyang mga kasalanan, nagbalik na ang Diyos sa katawang tao upang akayin ang tao tungo sa bagong kapanahunan, at sinimulan ang gawain ng pagkastigo at paghatol. Ang gawaing ito ay naghatid sa tao sa isang mas mataas na dako. Lahat ng nagpapasakop sa kanyang kapamahalaan ay magtatamasa ng mas mataas na katotohanan at tatanggap ng mas malalaking pagpapala. Tunay silang mabubuhay sa liwanag, at matatamo nila ang katotohanan, ang daan, at ang buhay. Bago tinubos ang tao, marami sa mga lason ni Satanas ang naitanim na sa kalooban niya at, pagkatapos ng libu-libong taon ng pagtiwali ni Satanas sa kanya, nasa kanyang kalooban ang matatag na kalikasang lumalaban sa Diyos. Sa makatuwid, kapag natubos na ang tao, ito ay walang iba kundi isang kaso ng pagtubos kung saan ang tao ay binili sa mataas na halaga, ngunit ang may lason na kalikasan sa kanyang kalooban ay hindi pa naaalis. Ang tao na lubhang nadungisan ay kailangang sumailalim sa isang pagbabago bago maging karapat-dapat na maglingkod sa Diyos. Sa pamamagitan ng gawaing ito ng paghatol at pagkastigo, lubusang malalaman ng tao ang marumi at tiwaling diwa sa kanyang sariling kalooban, at magagawa niyang lubos na magbago at maging malinis. Sa ganitong paraan lamang maaaring maging karapat-dapat na bumalik ang tao sa harap ng luklukan ng Diyos. Lahat ng gawaing ginagawa sa araw na ito ay para malinis at mabago ang tao. Sa pamamagitan ng paghatol at pagkastigo gamit ang salita, pati na rin ng pagpipino, makakaya ng tao na may waksi ang kanyang katiwalian at maaaring madalisay ang tao. Sa halip na ituring ang yugtong ito ng gawain bilang pagliligtas, mas akmang sabihin na ito ay ang gawain ng pagdadalisay. Ang totoo, ang yugtong ito ay panlulupig at ang pangalawang yugto rin ng gawain ng pagliligtas. Ang tao ay nakakamit ng Diyos sa pamamagitan ng paghatol at pagkastigo gamit ang salita. At sa pamamagitan ng paggamit ng salita upang magpino, maghatol, at maglantad ganap na naibubunyag ang lahat ng karumihan,
mga kuro-kuro, mga motibo, at mga individual na pag-asam sa kalooban ng puso ng tao. Kahit na ang tao ay maaaring natubos at napatawad na sa kanyang mga kasalanan, ito ay maaari lamang na ituring na hindi pag-alala ng Diyos sa mga paglabag ng tao at hindi pagtrato sa tao alinsunod sa mga paglabag nito. Subalit, kapag ang tao na namumuhay sa katawang tao, ay hindi pa napapalaya mula sa kasalanan, siya ay maaaring magpatuloy lamang sa pagkakasala, inihahayag ng walang katapusan ang kanyang satanikong disposisyon. Ito ang buhay ng tao, isang walang katapusang pagpapaulit-ulit ng kasalanan at kapatawaran. Ang karamihan ng tao ay nagkakasala sa araw upang magtapat ng kasalanan sa gabi. Dahil dito, kahit na ang handog para sa kasalanan ay walang hanggan ang bisa sa tao, hindi nito magagawang iligtas ang tao mula sa kasalanan. Tanging kalahati lang ng gawain ng pagliligtas ang nakumpleto, sapagkat ang tao ay mayroon pa ring tiwaling disposisyon, hindi madali para sa tao na mabatid ang kanyang mga kasalanan, wala siyang paraan para kilalanin ang kanyang sariling kalikasang nag-ugat na ng malalim, at kailangan niyang umasa sa paghatol ng salita upang makamit ang ganitong resulta. Sa ganitong paraan lamang maaaring unti-unting mabago ang tao mula sa puntong ito. Ang hiwaga ng pagkakatawang tao. Ang gawain ng mga huling araw ay upang pagbukod-bukurin ang lahat ayon sa kanilang uri, at upang tapusin ang plano ng pamamahala ng Diyos, sapagkat ang oras ay malapit na at ang araw ng Diyos ay dumating na. Dinadala ng Diyos ang lahat ng nakapasok sa kanyang kaharian, lahat ng naging tapat sa kanya hanggang sa katapusan, tungo sa kapanahunan ng Diyos mismo. Subalit, bago ang pagdating ng kapanahunan ng Diyos mismo, ang gawain ng Diyos ay hindi upang magmasid sa mga gawa ng tao, o magtanong tungkol sa buhay ng tao, kundi upang hatulan ang pagkasuwail ng tao, sapagkat dadalisayin ng Diyos ang lahat ng lalapit sa harap ng kanyang luklukan. Lahat ng nakasunod sa mga yapot ng Diyos hanggang sa araw na ito ay yaong mga nagsilapot sa harap ng luklukan ng Diyos, at yamang ganito, ang bawat isang tao na tumatanggap sa gawain ng Diyos sa huling yugto nito ang siyang pakay ng pagdadalisay ng Diyos. Sa ibang salita, ang lahat ng tumatanggap sa gawain ng Diyos sa huling yugto nito ang siyang pakay ng paghatol ng Diyos. Ang Kristo ng mga huling araw ay gumagamit ng iba't ibang katotohanan para maturuan ang tao, para ibunyag ang diwa ng tao, at suriin ang kanyang mga salita at gawa. Ang mga salitang ito ay binubuo ng iba't ibang katotohanan, gaya ng tungkulin ng tao, paano dapat sundin ng tao ang Diyos, paano dapat maging tapat ang tao sa Diyos, paano dapat isabuhay ng tao ang normal na pagkatao, gayon din ang karunungan at disposisyon ng Diyos, at iba pa. Ang mga salitang ito ay nakatuon lahat sa diwa ng tao at sa kanyang tiwaling disposisyon. Partikular na, yaong mga salitang naglalantad kung paano tinatanggihan ng tao ang Diyos ay sinasabi patungkol sa kung paano kinakatawan ng tao si Satanas, at naging puwersa ng kaaway laban sa Diyos. Sa pagsasakatuparan ng kanyang gawain ng paghatol, hindi lamang basta nililinaw ng Diyos ang likas na pagkatao ng tao sa iilang salita lamang. Inilalantad, pinakikitunguhan, at tinatabas niya ng pangmatagalan. Ang lahat ng ganitong mga pamamaraan ng paglalantad, pakikitungo, at pagpupungos ay hindi maaaring mahalinhan ng mga ordinaryong salita, kundi ng katotohanang hindi man lang taglay ng tao. Ang ganitong klaseng mga pamamaraan lamang ang matatawag na paghatol. Sa pamamagitan lamang ng ganitong uri ng paghatol masusupol ang tao at makukumbansi ng husto tungkol sa Diyos, at bukod pa riyan ay makamtan ang tunay na pagkakilala sa Diyos. Ang idinudulot ng gawain ng paghatol ay ang pagkaunawa ng tao sa tunay na mukha ng Diyos at sa katotohanan tungkol sa kanyang sariling pagkasuwail. Ang gawain ng paghatol ay nagbibigay daan sa tao na magtamo ng malawak na pagkaunawa sa kalooban ng Diyos, sa layunin ng gawain ng Diyos, at sa mga hiwagang hindi niya maunawaan. Tinutulutan din nito ang tao na makilala at malaman ang kanyang tiwaling diwa at ang mga ugat ng kanyang katiwalian, gayon din para matuklasan ang kapangitan ng tao. Ang mga epektong ito ay bunga lahat ng gawain ng paghatol, sapagkat ang diwa ng gawaing ito ay ang mismong gawain ng pagbubukas ng katotohanan, ng daan, at ng buhay ng Diyos sa lahat ng may pananampalataya sa Kanya.
Ang gawaing ito ay ang gawain ng paghatol na ginagawa ng Diyos. Ginagawa ni Kristo ang gawain ng paghatol sa pamamagitan ng katotohanan. Sa anong mga kaparaanan isinasakatuparan ang pagperpekto ng Diyos sa tao? Isinasakatuparan ito sa pamamagitan ng kanyang matuwid na disposisyon. Ang disposisyon ng Diyos higit sa lahat ay binubuo ng katwiran, puot, pagiging maharlika, paghatol, at sumpa, at ginagawa niyang perpekto ang tao higit sa lahat ay sa pamamagitan ng kanyang paghatol. Hindi ito nauunawaan ng ilang tao, at itinatanong nila kung bakit nagagawa lamang perpekto ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng paghatol at sumpa. Sinasabi nila, kung isusumpa ng Diyos ang tao, hindi ba mamamatay ang tao? Kung hahatulan ng Diyos ang tao, hindi ba parurusahan ang tao? Kung gayon paano pa siya magagawang perpekto? Gayon ang mga salita ng mga taong hindi nakakaalam sa gawain ng Diyos. Ang isinusumpa ng Diyos ay ang pagsuwi ng tao, at ang kanyang hinahatulan ay ang mga kasalanan ng tao. Bagamat mabagsik siyang magsalita at walang habag, ibinubunyag niya ang lahat ng nasa kalooban ng tao. Ibinubunyag sa pamamagitan ng istriktong mga salitang ito kung ano yaong mahalaga sa kalooban ng tao. Ngunit sa pamamagitan ng gayong paghatol, binibigyan niya ang tao ng isang malalim na kaalaman tungkol sa diwa ng laman, at sa gayon ay nagpapasakop ang tao sa harap ng Diyos. Ang laman ng tao ay makasalanan at kay Satanas, ito ay suwail, at ito ang pakay ng pagkastigo ng Diyos. Sa gayon, upang tulutang makilala ng tao ang sarili niya, kailangan niyang sapitin ang mga salita ng paghatol ng Diyos at kailangang gamitan ito ng bawat uri ng pagpipino, sa gayon lamang magiging epektibo ang gawain ng Diyos. Sa pagdanas lamang ng masasakit na pagsubok mo malalaman ang pagiging kaibig-ibig ng Diyos. Ang mga nagagawang tumayo ng matatag sa panahon ng gawain ng paghatol at pagkastigo ng Diyos sa mga huling araw, sa panahon ng huling gawain ng paglilinis, ang siyang makakapasok sa pangwakas na pahinga sa tabi ng Diyos. Sa makatuwid, nakatakas na sa impluwensya ni Satanas ang lahat ng mga pumasok sa pahinga at nakuha na sila ng Diyos pagkatapos sumailalim sa kanyang huling gawain ng paglilinis. Ang mga taong ito, na sa wakas ay natamo na ng Diyos, ay papasok sa huling pahinga. Ang layunin ng gawain ng pagkastigo at paghatol ng Diyos ay sa diway upang dalisean ang sangkatauhan, alang-alang sa huling pahinga. Kung walang ganitong paglilinis, wala sa sangkatauhan ang maaaring maiuri sa magkakaibang mga kategorya ayon sa uri, o pumasok sa pahinga. Ang gawaing ito ay ang tanging landas ng sangkatauhan upang pumasok sa pahinga. Tanging ang paglilinis ng Diyos ang magtatanggal ng kawalan ng katwiran ng mga tao, at tanging ang gawain niya ng pagkastigo at paghatol ang magdadala sa liwanag sa mga masuwayang bahagi ng sangkatauhan, naghihiwalay sa mga maaaring maligtas mula sa mga hindi maaari, at ang mga mananatili mula sa mga hindi. Kapag natapos ang gawaing ito, ang lahat ng mga taong pinayagang manatili ay lilinisin at papasok sa isang mas mataas na kalagayan ng sangkatauhan kung saan magtatamasa sila ng isang mas kamangha-manghang ikalawang buhay sa lupa. Sa madaling salita, uumpisahan nila ang kanilang araw ng pahinga, at mabuhay kasama ang Diyos. Matapos makastigo at mahatulan ang mga hindi pinapayagang manatili, ang kanilang tunay na mga kulay ay ganap na maihahayag. Pagkatapos nito ay wawasakin silang lahat at, kagaya ni Satanas, hindi na pahihintulutang mabuhay sa lupa. Ang sangkatauhan sa hinaharap ay hindi na magsasama ng alinman sa ganitong uri ng mga tao. Hindi angkop na pumasok sa lupain ng huling pahinga ang ganitong mga tao, at hindi sila angkop na sumali sa araw ng pahingang pagsasaluhan ng Diyos at ng sangkatauhan, dahil sila ang pantirya ng kaparusahan at mga makasalanan, hindi matuwid na mga tao. Tinubos sila ng minsan, at hinatulan at kinastigo na rin sila. Minsan din silang nagbigay ng paglilingkod sa Diyos. Subalit, pagdating ng huling araw, aalisin at wawasakin pa rin sila dahil sa kasamaan nila at bilang bunga ng kanilang pagsuwi at kawalang kakayahang matubos. Hindi sila kailanman muling iiral sa mundo ng hinaharap, at hindi na mamumuhay kasama ang lahi ng tao sa hinaharap.
Ang buong layunin sa likod ng huling gawain ng Diyos na pagpaparusa sa masama at pagbibigay ng gantimpala sa mabuti ay upang lubusang maging dalisay ang lahat ng mga tao upang maaari siyang magdala ng isang ganap na banal na sangkatauhan sa walang hanggang pahinga. Ang yugtong ito sa gawain niya ang pinakamahalaga. Ito ang huling yugto ng kabuuan ng kanyang pamamahala. Kung hindi winasak ng Diyos ang kasamaan, at sa halip ay pinayagan silang manatili, hindi pa rin makakapasok sa pahinga ang bawat tao, at hindi madadala ng Diyos ang lahat ng sangkatauhan sa isang mas mabuting lugar. Hindi tapos ang ganitong uri ng gawain. Kapag natapos na ang gawain niya, magiging ganap na banal ang kabuuan ng sangkatauhan. Sa ganitong paraan lamang magagawang mamuhay ng Diyos sa mapayapang pamamahinga. Ang pagpapakita at gawain ng Diyos. Papasok sa pahinga ang Diyos at ang tao ng magkasama. Nauunawaan mo na ba ngayon kung ano ang paghatol at ano ang katotohanan? Kung naunawaan mo na, ipinapayo ko na masunuring magpasakop sa pagpapahatol, kung hindi ay hindi ka magkakaroon ng pagkakataon kailanman na papurihan ng Diyos o madala niya sa kanyang kaharian. Yaong mga tumatanggap lamang ng paghatol ngunit hindi kailanman maaaring mapadalisay, ibig sabihin, yaong mga nagsisitakas sa gitna ng gawain ng paghatol, ay kamumuhian at itatakwil ng Diyos magpakailanman. Ang kanilang mga kasalanan ay mas marami, at mas mabigat, kaysa roon sa mga Fariseo, sapagkat pinagtaksilan nila ang Diyos at naghimagsik sila laban sa Diyos. Ang gayong mga tao na ni hindi karapat-dapat na magsagawa ng paglilingkod ay tatanggap ng mas mabigat na parusa, isang parusang bukod dyan ay pangwalang hanggan. Hindi patatawarin ng Diyos ang sinumang taksil na minsan ay nagpakita ng katapatan sa mga salita subalit ipinagkanulo siya pagkatapos. Ang ganitong mga tao ay gagantihan sa pamamagitan ng kaparusahan ng espiritu, kaluluwa, at katawan. Hindi ba ito mismo ang paghahayag ng matuwid na disposisyon ng Diyos? Hindi ba ito ang layunin ng Diyos sa paghatol sa tao, at pagbubunyag sa Kanya? Ipapadala ng Diyos ang lahat ng gumagawa ng lahat ng uri ng masamang gawa sa panahon ng paghatol sa isang lugar na pinamumugaran ng masasamang espiritu, at hahayaan ang masasamang espiritong ito na wasakin ang kanilang katawang laman ayon sa gusto ng mga ito, at ang kanilang katawan ay mangangamoy bangkay. Iyon ang nararapat na ganti sa kanila. Isinusulat ng Diyos sa kanilang mga talaang aklat ang bawat isa sa mga kasalanan niyaong mga nananalig na hindi tapat at huwad, mga huwad na apostol, at mga huwad na manggagawa. Pagkatapos, sa tamang panahon, itatapon niya sila sa gitna ng maruruming espiritu, at hahayaan ang maruruming espiritong ito na dungisan ang kanilang buong katawan ayon sa gusto ng mga ito, upang hindi na sila makapagkatawang taong muli kailanman at hindi na makitang muli ang liwanag kailanman. Yaong mga ipokrito na minsang naglingkod ngunit hindi na natiling tapat hanggang sa huli ay ibinibilang ng Diyos sa masasama, kaya bumabagsak sila sa pakikipagsosyo sa mga masasama at nagiging bahagi ng kanilang magulong grupo. Sa huli, pupuksain sila ng Diyos. Isinasantabi at hindi pinapansin ng Diyos yaong mga hindi kailanman naging tapat kay Kristo o hindi kailanman naglaan ng anumang pagsisikap nila, at pupuksain niya silang lahat sa pagbabago ng mga kapanahunan. Hindi na sila iiral sa lupa, at lalong hindi makapapasok sa kaharian ng Diyos. Yaong hindi kailanman naging tapat sa Diyos, ngunit napilitan dahil sa kanilang kalagayan na humarap sa Kanya ng madalian, ay ibinibilang sa mga yaong naglilingkod para sa Kanyang bayan. Iilan lamang sa mga taong iyon ang mananatiling buhay, samantalang ang karamihan ay mamamatay na kasama ng mga nagbigay ng serbisyo na hindi umabot sa pamantayan. Sa huli, dadalhin ng Diyos sa Kanyang kaharian ang lahat ng tao na ang isipan ay kayo ng Diyos, ang mga tao at ang